So ngayong episode, isang doktor na farmer, urban farmer dito sa Pasig. Sino mag-aakala ang isang setup na ganito nasa kalagitnaan ng city, highly urbanized, matraffic, mausok, maingay, magulo. Pero pagpasok mo dito, you will find peace. Talagang fresh na fresh. Ito, pwedeng kitasin, pwede nang kainin. Mai-inspire kayo na ang isang doktor nagtanim na rin para sa kanyang sariling pagkain. Siyempre, siguro naging habit na niya ang not only being a doctor sa pagtulong sa mga pasyente, but also to eat healthy. Yes. Ayan, siya rin po ay isang advocate sa pagpopromote ng pagkain na iyong itatanim sa iyong sariling bakuran, at ngayon naman sa kanyang farm na accessible lang right at your doorstep sa inyong restaurant within the city. Nandito lang po ang isang farm na napakalinis na kanilang mga produkto, at makikilala natin ang isang doktor na nagtanim at naging agripreneur na rin. Don't forget to like and subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Abilino Alomisen. Ako po ay isang pathologist or manggagamot sa Philippine Orthopedic Center. So, nandito po tayo ngayon sa aming farm sa Beyond Fresh sa Pasig. Ito po ang hydroponic farm namin. Nakatanim ay mga lettuce po. Ang farm po namin nagsimula lang po sa isang idea lang po na nakita namin sa online na mayroon pong gumagawa ng maliit na parang cabinet size lang na hydroponic system. Kayayaan lang po kami na bumili nun. Nagsimula po kami magtanim doon. Na-encourage po kami, natuwa po kami sa mga harvest namin. Nakapagbigay po kami ng mga gulay sa aming kapitbahay, nakakabenta po kami ng konti. Then hanggang sa pinasok na po namin ng pagnenegosyo ng ganito. Ang mga tanim po namin ay mga different types of lettuces. Marami po kami mga tanim na lettuce. Meron din po kami mga leafy greens, kale, basil, mga herbs. Meron po kami mga arugula. Meron din po kami mga dill, parsley, coriander. So, eto nandun pa lang ako sa parking, naamoy ko na agad, yes, coriander. Akala ko hindi pwede itong itanim sa Pilipinas kasi alam ko gusto nila ng medyo malamig-lamig yes. din. Yeah. Kadalasan talaga nakatanim to sa mga malalamig na lugar ng Tagaytay, Baguio, pero pwede naman din siya dito sa lowland. So, yung mga mahilig sa mga Mexican food, sa mga tacos, yung mga sauce nila, eto po yung isa sa sekreto kung bakit malasa. Dok, paano naman ito itanim? Actually, same lang to sa pagtatanim namin ng mga arugula. Yun nga lang, ang problem sa coriander is medyo matagal yung germination niya. Matagal yung pag-usbong ng seeds. Kumbaga, hindi katulad ng arugula na mataas yung germination niya. Kapag kakuha nilagay mo na seeds, ganun din yung dami ng tutubo sa kanya. Yan o. Durugin mo pa lang ng ganun, amoy na amoy. Lugat niya, amoy coriander na. Sarap. Grabe. May value din, maganda rin ang presyo nito. Yes, mas mahal yung benta namin dyan per kilo din. Nasa around 700 per kilo. Tutusin, mura na. Yes. Kasi halos pag nakita nyo ito sa supermarket, nakabalot siya ng plastic, tapos halos lasug-lasug na. Yes. Ang hirap po talaga hanapin ito. Ito ang isang supply na mahirap hanapin. Nandito lang pala kay Doc. Gaano karami nyo ito na ipoproduce monthly, Doc? Hindi pa kami masyado nag-ano ng coriander, pero siguro nakaka-produce kami ng mga 5 to 10 kilos per month. Hindi na masama sa pagsisimula kasi ito ay talagang medyo maselan, no? Ito ay alagain. Yes. At sa ngayon, ang inyong seeds imported din. Ang seeds namin ay imported kasi nag-try din kami ng mga different kinds of seeds. Tumutubo naman, pero ang ano namin kasi talaga is yung kung saan yung may pinakamataas na germination. Kumbaga, maka-apekto kasi sa production. Kung alin talaga yung may pinakamataas na yield, yun. Tsaka itong variety na to, medyo okay siya sa weather dito. So may mga iba-ibang klase rin siya ng variety? May iba-ibang brand ng seeds ba? Kumbaga, parang sa gamot, pare-parehas na paracetamol, pero yung isa mas preferred mo kasi mas kilala or mas effective. Kumbaga, hindi talaga lahat created equal eh. Ilang trials kayo bago kayo makapag-stable ng coriander? Siguro nakatatlong trial din kami ng tatlong klase ng seeds, tatlong brand pala. Then, accidentally lang din naman na nalaman namin yung seeds na ito. Then, sinubukan namin, natuwa kami. Una, ginagamit lang namin siya sa sarili naming personal consumption. Then, later on, yun. Any tips, Doc, sa mga gustong magtanim ng coriander? Paano nila mabubuhay? Kasi
I'm sure marami na nag-try. Isa na ako doon. Hindi ako nakabuhay. Sa pagtatanim ng coriander is the same lang din naman sa pagtatanim ng mga arugula. Kailangan nyo lang talaga makahanap ng okay na seeds. Then, favorable talaga na ang setup niya is nasa loob ng greenhouse. Ang business namin nakilala lang sa pamamagitan ng social media. Nagsimula lang din kami sa pagsimpleng mga pagpo-post sa mga Facebook hanggang sa dumami na po. Meron po mga advertisement sa mga Facebook, sa mga social media na pwede nating gamitin para mapakalat pa yung ating business. Kapag maganda talaga ang iyong quality ng vegetables, yung mga customers mo na rin ang magre-refer sa'yo sa ibang customers. Etong nakikita ko, I will guess, arugula. Yes, arugula siya. So yung arugula ba, saang bansa talaga originate? Common siya ginagamit sa mga Mediterranean cuisine. Sa Europe, common siya ginagamit sa Italy, ginagamit sa mga pasta, ganyan. Isa to sa inaakala natin ng karamihan ng mga viewers natin, imported. Pag nakita nila sa mga organic section na or yung sa kanilang vegetable, yan ay ini-import. Meron na po sa Pilipinas at dito sa Pasig, ang arugula farm ni Doc. Gaano kahaba po itong bed ninyo dito? Approximately siguro mga 10 meters yung isang bed. Then meron kaming mga 60 na gutters per table. We call this table Sa isang haba nito. Yes, so dalawa ngayon, so mga around 120. Particularly for arugula alone. Yes. Ang pagtatanim po nito from seeds, saan nanggagaling yung seeds? Locally lang namin nabibili yung mga seeds sa Philippines. May mga local distributor naman. Although yung mga iba, imported seeds siya. Resellers lang sila in-import tapos pinabenta. Currently ba meron na bang nagpo-provide ng mga seeds na locally produced na rin nila? Meron din naman, pero kumbaga sa amin kasi, important kasi yung on the business side. Kapag nasubukan na namin na okay na yung isang seeds, hindi na kami masyado pa nag-explore kasi medyo it takes time, tsaka medyo risky. At least to stable na based doon sa supplier ninyo. How many months kayo nag-trial na bago naging lush yung inyong arugula? Actually, hindi ganito yung arugula namin dati. Yung arugula namin dati ibang variety. Kaso nga lang, lagi siya nagkakasakit, laging may problema sa itsura. Mas malaki pa yung loss namin kumpara sa nabebenta namin. Kapag nakita namin hindi na maganda talaga yung itsura, hindi na namin binibenta. For personal consumption na lang or may mga alaga kami hayop, pinapakain namin sa mga rabbits. And nabanggit nyo, Doc, may iba't ibang klase pala ng arugula. Ilang variety kaya? Actually, hindi ko alam kung ilang silang variety, pero dati may dalawa kaming klaseng variety. Ito, pangatlo. So, ito yung kaya namin siya napili kasi kumbaga parang pinaka-resistant sa peste. Pag summer po ba, ano po ba yung kanyang requirement sa pag-aalaga nito, sa pagtatanim? Pag summer, same lang din naman, pero meron kaming ginagawa na konting modification sa mga nutrients niya. Kasi kumbaga parang tao na kapag summer, mainit, mas gusto lang natin uminom ng uminom kaysa sa kumain. Tapos, watch out sa mga peste kasi seasonal din yan. May peste na very widespread sa tag-ulan. Tapos pagdating ng summer, iba na naman. Ilang weeks or months bago siya maging ready to harvest? So, ganitong kalaki or mas malaki ng konti is enough na for harvest. Siguro around 3 weeks. How much naman nabebenta ang isang head? Hindi namin siya binibenta as head, binibenta namin siya as per grams. Per grams. So, nabebenta namin siya ng 700 to 800 per kilo. Yun yung ano namin, retail price. Pero kapag maraming bultuhan, syempre we can negotiate naman. Mahal talaga yung price niya sa market. Umaabot siya ng 1,000 to 1,500 per kilo. Oh, wow. Ito po ba marerecommend nyo sa ating mga kababayan na pag-aralan nila kasi isa sa high value crops na? Yes, opo. For the health benefits ng ating pagkain or pag-consume ng mga gulay, we all know that it is very beneficial. They help us to have a better digestion. They are proven to lower the risk of heart disease and cancer. Kasi ang gulay, they are good source of vitamins and minerals as well as antioxidant. They have very low calorie. Sa panahon ngayon, ang pagkain natin kami from processed food, they are high fat, high carbohydrates. Pangit po talaga sa body natin ang mataas na calorie. The vegetables are good source of fiber and low calorie sila.
Pwede ko bang tikman? Sure, sige po. Pag hydroponics naman, good to eat na siya, di ba? Yes, yes. Wala Wala mga insekto. kaming ina-apply na any pesticides. Actually, magkaiba ang organic tsaka hydroponics. So pag sinabi mo kasing organic, talagang hindi ka gagamit ng anything na chemical from the fertilizer, sa pesticide, lahat parang natural. Ang advantage ng hydroponics is wala kaming ina-apply sa anything on top of the leaves kasi yun yung leaves ang kinakain natin Yung water na yung nag-feed sa halaman, nagfo-flow lang siya dito sa ugat. So, which is, yun lang yung na-expose sa fertilizer, yung ugat niya. And naproprocess siya ng halaman. So, hindi naman natin kinakain yung ugat, so okay lang. Perfect na lang itong diretso sa inyong mga clients sa kanilang restaurants. Mostly ang mga clients nyo pagdating sa arugula, siguro pinag-aagawan. Kaya dinedicate namin tong area na to for arugula lang, tsaka ibang herbs kasi malakas yung demand for arugula. The problem with arugula is yung taste niya affected by the weather. So, as you can see, yung mga arugula namin, ito ay ready for harvest na. Hindi siya actually yung pinapalaki pa namin ng husto kasi pumapait talaga siya ng husto. Tsaka naging spicy siya. Kasi lowland kami, mainit. So, hindi siya katulad ng kapag pinalaki siya sa Baguio, mas malamig, o sa mga Tagaytay, mas maganda yung climate, mas maganda yung flavor. Pero a lot of our customers like the spicy flavor ng arugula. Kasi lalo na kapag mga yung hinahalo sa mga meat, tsaka sa pizza, kapag subtle yung lasa ng arugula, parang wala lang. Mas marami kami customers na prefer nila yung ganito. Lasang-lasa talaga yung nutty flavor sa kanilang mga pizza, usually pizza nila. Ito na po ang isa sa mga proof para sa ating mga ka-viewers dyan, mga kababayan, ay anything is possible na ngayon sa tamang setup, sa tamang kaalaman, syempre investment na rin. Ang farming, iniisip nila, activity lang to ng mga mahihirap. Pero sa totoo lang, ang farming is very enjoyable and a very lucrative business talaga siya. Masyadong ina-underestimate ang farming, no? Yes. Na para lang sa mahihirap. Ang isa pong pathologist, isang doktor. Okay din na pumasok kayo sa isang universidad para mag-aral. Huwag po nating i-underestimate ang agrikultura at hindi porke isa kang accountant, isa kang admin sa isang kung ano mang business entity na nagtatrabaho ka, pwede mo rin i-pursue ang farming. At mag-aral na lang po tayo online, pag-aralan na lang po natin at maaaring makadagdag income pa sa inyong mga pangangailangan pinansyal. Yan. Doc, agree ka ba sa agri? Yes, agree sa agree. Approve. Don't forget to like and subscribe.